Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kami na naman po, itong mga kasama nyo, ang Tuesday Group dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas. And partner. Yes. Partner, welcome back Ayan po si partner vlogger ng bayan natin, galing pa ng Hong Kong. Yung boses niya nagbalik. Yes. At syempre, kamustahin natin yung partner natin na nasa kabilang ibayo. Oo. Nyolo. Ang poging-poging naka-straw hat, Nyolo. Kamusta, Nyolo? Ayos naman po mga kapartner. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mga partner, kamusta ang inyong whole week? So, syempre, no, medyo mainit nga yung mga pangyayari sa ating bansa. Pero bago natin simulan, syempre, kailangan muna natin bumati, partner, sa ating mga avid followers and subscribers at syempre sa ating mga kaibigan. Ikaw, partner, unahin mo na yung pagbati kung sino babatiin mo. Sige, unahin ko na ang pagbati. Uunahin ko na po yung may kinalaman sa unang topic natin mamaya, no? Ang Expanded Centenarian Act. Ayan, Senior na yan. Senior to, si Lola Eriang ng Tondo, Manila, Barangay 128. Alam mo ba, partner, pumunta ako sa kanya last week. And sakto talaga nanonood siya ng Radyo Pilipinas. Oo, kasi tinututukan niya daw talaga mga balita rito kasi alam naman natin na siya ay talagang sumusuporta sa ating pamahalaan. And batiin ko na rin po ang aking gwapong kaibigan, no? Ang founding chairman ng Bangon Bayanihan Movement Incorporated, si Chairman Richard Bandurin. Yan, tall, dark and handsome, mala Jan Estrada. Yes, soft-spoken, pero talagang pag nakita mo, talagang artistahin din, ano? So, yun, partner, batiin ko naman yung aking kaibigan, no? Magandang gabi kay BCDA Director General Tom GT Lanchon. At syempre, sa ating kaibigan na si Kapep ng FADER at ABP na patuloy na lumalaban sa ating soberanya, patuloy na nakipaglaban sa ating karapatan sa West Philippine Sea. At syempre, hindi natin kakalimutan yung ating mga followers, subscribers sa ating TikTok, YouTube at Facebook. O, ikaw, Nyolo, baka may babatiin ka, batiin mo na. Ako nga pala binabati ko ang aking mga libag, mga karayuma, BMB family, at sa mga abangeros dyan na nagmamahal sa amin dito sa Radyo Pilipinas Tuesday Group. Maraming salamat po sa inyo. Please follow, like, and share sa Radyo Pilipinas. Shoutout BMB fam, I love you. Alright. So, yun na nga, no? Para mabawasan itong ating mga stress, ating mga kang bagong Pilipinas, mag-good news muna tayo. Partner, ang haba ang haba masyado. Nung nakaraan absent ako dito. So napanood kita, no? May nabanggit ka nga, ang bagong Pilipino ay para sa isang bagong Pilipinas. So, medyo iksiyan na natin. Parang vloggers lang ang style. Oo, naalala ko. Nabanggit mo Tinawag yung... ko pala silang mga ka-ABP. Ano ba meaning niyan? Ang bagong Pilipino. Ang bagong Pilipino. Ang bagong sa Pilipinas. isang bagong Pilipinas. Yes, So, parang mukhang makakalimutin na ako. Kailangan ko na yata ang Expanded Centenarian Act. pwede. Apply ka lang. Apply lang ako, no? So, okay nga, no? Dahil gusto nga natin pag-usapan ang magandang balita naman, no? Kasi medyo naging stressful ang mga nakaraang araw, ang isang buong linggo, pag-usapan po natin ang isang good vibes naman sa ating mga ka-ABP, no, na balita. At ito nga ay ang Expanded Centenarians Act. Okay. So, itong Expanded Centenarians Act, ito yung Republic Act 11982, kung saan pinirman ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong February 26, 2024. Yes, ito po yung naglalayon na mabigyan din ng karampatang salapi ang ating mga octogenarians, benepisyo. Or cash gift na tinatawag. yes. Ang ating mga octogenarians and nonagenarians. Before kasi, ang alam lang natin, ang bibigyan ng pera talaga or ng salapi is yung 100 years old o yung centenarian. Ito yung luma, no? So dadagdagan po, no? Makakasama na ang ating mga senior na 80, 85, 90, 95. At syempre, hindi mawawala yung 100. Oh yes, pag naabot po yun, partner, yes. So partner, kasi ang pagkakaalam ko dyan, no, yung unang Centenarian Act, no, nung 2013 yan, maalala ko lang, partner, no, 2013 may nag-propose yan from party list representative, then a senator,
si ano yata yon, si Senator Ralph Recto. Pero noong 2016 kasi yan talaga na-aprobahan, no? At ang nagpasa nga niyan at si Senator Bong Revilla, no? At napirmahan kasi yan ni dating Pangulong Pinoy Aquino, no? Si Pinoy ang pumirma niya noong June 23, 2016. Yan, pinirmahan niya yan. Subalit gaya ng sabi mo, ang ating topic ay ang Expanded Centenarian Act, kung saan yung 100 years old ay binigyan ng tsansa yung mas mabababa, partner. So kung 80 years old, makakatanggap ng 5K, yung 85, 90, 95. Pero mas maganda, partner, para doon sa mga nanonood natin, no, ay pwede tayong manood ng video. Yes. Ipa-play natin yung Ipi-play video. natin yung Yes, video yes. na yan, ha. Pero bago ang lahat, may mga paalala muna tayo. Yan. Mamaya po tutukan natin sa ating pagbabalik, panoorin po natin ang video tungkol sa Expanded Centenarian Act. Yes. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Time check po, ngayon ay 7:48 na po ng gabi. At ayan, yung usapan nga po natin kanina, no, tungkol dun sa pag-play natin ng video ng Centenarian Act. Kaya i-play natin ang video ng isang good news para sa ating mga lolo't lola. Go, go, go! At ayun na nga, no, napanood na natin yung magandang balita para sa ating mga lolo't lola at nakita na rin natin yung mga proseso na kailangan nilang gawin upang maklaim ito. Pero kung medyo mabilis po yung ating video, pwede naman po nila bisitahin ang Presidential Communications Office. Yes. Type lang siguro nila yung Expanded Centenarian Act, 'di ba? At mareredirect na sila doon. So, partner Nyolo, ano masasabi mo tungkol dun sa napanood nating video? Sobrang natutuwa ako. Bukod sa talagang sobrang natutuwa ako kasi nakaka-relate ako. Kasi mga subscriber ko, mga ganyang edad talaga eh. Mga ganyang edad, mga subscriber ko, mga 60, 70, 80. Kaya nga mga karayuma yung tawag ko. Pero kidding aside, malaking tulong po ito. Kasi po, itong Centenarian Act, alam naman po natin pag nagkakaedad po ang isang tao, ay kailangan po ng mga maintenance, mga gamot. So, pag may subsidy po tayo ng gobyerno, napakalaking tulong po ito. Kasi po may mga matatanda po tayo na wala ng pag ganyang edad wala ka ng kapasidad na magtrabaho at bibihira lang po ang may mga pensyon or may mga anak na talagang nagmamahal ng sobra at tumutulong sa magulang. Pero ito po Centenarian Act po, sinabi ni BBM sa atin na sagot ko kayo. Sinasagot ni BBM, inaalagaan, pinapasabi sa ating mga may mga edad na mga Pilipino na wag na kayong mag-alala dahil kahit papaano merong subsidiya ang gobyerno para sa atin na makakatulong po sa atin saan man natin gagamitin sa ating pang-araw-araw na pagkain or ating pang-maintenance na gamot. Napakagaling talaga ng presidente, di ba pare? Partner Nyolo, no? Ako kasi marami natutuwa talaga. Lalong-lalo na sa lugarin namin kasi kapitbahay ko senior citizen president. At gaya na sabi niya, no, kinikwento niya sa akin mga kababayan na may kasabihan tayo aanhin pa ang damo kung wala na or patay na ang kabayo. So, Tama. bibihira naman kasi talaga, no, sa ating mga mahal na lolo at lola ang
kaya pang umabot ng ganyang edad, no, yung 100 years na to the point dun lang nila mararamdaman or makakatanggap ng cash gift na ganyan. So itong Expanded Centenarian Act ay napakalaking dulot ng kaligayahan sa ating mga lolo at lola. Biruin mo, 8 years old makakatanggap siya ng 10,000, 85, 90, 95. So hindi na siya parang hindi na talaga aantayin yung 100. Nabigay na ng Pangulo. At yan ay nilagdaan ng Pangulo nitong Hulyo lang. Imagine mo, partner. Para naman doon sa mga nais alamin yung detalye nito, pwede po kayong magsadya sa mga LGUs, no? Sa inyong LGUs, kung kayo ay may mga OSCA na tinatawag, kasi nandoon po yung tamang pagpoproseso, partner, kung saan ituturo sa kanila kung papaano ang pag-a-apply nito. At gaya nga nasabi ko, ako kasi wala na, partner, yung aking magulang, 80s na, pero hindi na nila inabot. Pero ako'y natutuwa dahil sa good news na ito, partner, na hindi ko lang alam kung ito ba ay widely na nalalaman ng ating mga kababayan, pero sa tulong na rin natin at sa tulong ng programa natin sa Radyo Pilipinas ay mas maipapaabot natin ito sa ating mga kababayan na meron ng Expanded Centenarian Act na magbibigay ng ganito sa ating mga mahal na senior citizens. Siyempre. Yes, napakaganda po talaga ng programang ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat napakaliit man ng halaga na ito kung ikukumpara sa kanilang hirap, Hirap ng ating mga senior citizens kasi para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ang ating mga senior citizens nagsisimula yan sa ating mga magulang. Inalagaan nila ang ating mga magulang, hindi ba? Tapos susunod yung tayong mga apo. Yan, kung medyo tayo ay nag-asawa pa ng bata-bata, ultimo yung apo nila sa tuhod, maaabutan pa. Maliit man itong halaga na to sa kabuuang nagawa nila para sa atin, sa buong pamilya, napakalaki nito para sa kanila na kinikilala ng ating pamahalaan ang kanilang naging ambag, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi para sa, 'di ba? Para sa buong kabuuan ng Pilipinas. Kasi alam naman po natin, 'di ba, na ang ating mga senior talaga sila ang unang nakasaksi, unang nakagawa ng mga parte ng kasaysayan. Parte ng kasaysayan talaga, 'di ba? Bago natin matututunan ang mga ibang bagay, sila muna ang unang nag-experience nito. Gaya na sinabi mo, parte ng kasaysayan. Partner, alam mo naman yung dati nating Pangulo, ang ama ng ating kasalukuyang Pangulo, ay talaga namang nagbigay ng mga magagandang benepisyo noon sa senior citizen natin. 'Di ba? Kagaya ng mga hospital. Tsaka bihira yung mga ganitong batas na binibigay ng isang gobyerno. Kung kasi yung iba, ang tingin nga sa ibang senior citizen, wala na, parang wala nang silbi. Pero yung bigyan ng gobyerno ng pagpapahalaga sa mga magitan ng benepisyo sa mga senior citizen, napakalaking tulong to. Yung halaga na yan, yung halaga na to, napakalaki na po niyan. Kasi magagamit nila yan sa importante yung ganyang edad kasi talagang ang dami ng kailangan na maintenance, ang dami na po nilang kailangan na, kasi yung mga ganyan hindi na masyadong naiintindi ng mga anak, talagang kailangan may nadudukot sila sa bulsa nila. At bihira yung mga gobyerno o katulad ni BBM na magbigay ng ganitong puso para sa ating mga senior citizens, di ba? O kaya mga partner, actually, marami nang natatanggap ang ating mga lolo at lola dahil nga sa mga batas na nagawa ng ating pamahalaan gaya ng senior citizen card, kapag bumibili sila ay talagang may discount yan, hindi maikakailayan sa lahat ng establishmento. Meron pang mga LGUs dyan na libre ang sine, di ba? At bukod doon, merong mga monthly na natatanggap yung ating mga senior. Munti ka na ako magbanggit kung saan yung libre ang sine. Oo, pero okay yun. Ako, mas gusto ko ang banggitin yun Kasi para pamarisan, partner, ng ibang LGUs na kung saan nakakapanood ng libreng sine itong ating mga lolo at lola. At bukod doon, nagagamit din nila yung kanilang card sa mga gamot, di ba? Kaya eto, pinaka-bonus, di ba? Itong cash gift ng Expanded Centenarian Act na ito.
Oo, kasi 'di ba napakalaking konsuelo sa ating mga lolo't lola, 'di ba? Kasi minsan ang ating mga lolo't lola, meron yan silang parang mentality na baka hindi na ako kailangan ng aking pamilya. Tama. Gusto na nila akong Mawala. oh, 'di ba? Baka wala na akong puwang sa pamayanan, pero nagkakamali po yung ganitong mentality nila kasi ang gobyerno po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay talagang magiging caregiver ninyo. Nagpapahalaga Yan, sa ating, pinapahalagaan po nagpapahalaga kayo. sa bawat Pilipino, partner, no? Hindi sa ating lang mga mula matatanda. sa edukasyon, kundi pati sa pagre-retire ng ating Oo. mga kapwa Pilipino. Pero partner, no, maputol ko kayo bago tayo pumunta sa ating break, no. Marami kasi nagtatanong, sa Facebook lang ba tayo napapanood, no? So hindi po, tayo po ay mapapakinggan din sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong AM band, pati na sa Yes. Facebook page ng Radyo Pilipinas. Mapapanood din ang programa sa Channel 3 sa TV Plus at channels 45 to 49 sa For the Back. So yun, hindi lang po kami mapapanood dyan, no? Pati sa YouTube meron to. Meron. Kung kayo po ay nasa biyahe, pwede nyo kami panoorin sa YouTube, sa Facebook. Yan, partner. Yes. Yung kasi, partner, yung Radyo Pilipinas natin sa YouTube, may lagyan nyo po ng 1 Radyo Pilipinas 1, tsaka sa FB, Radyo RP1. Pilipinas 1. RP1, oo, para mas Oh, madali. may 1 po. Ayun nga, maabangan nyo po kami, no? Lalo na kami itong Tuesday group. Abangan nyo po kami sa iba't ibang platforms, sa iba't ibang media channels. At kami po talaga ay nangangako na maghahatid sa inyo ng wastong impormasyon. Medyo meron na rin kasiyahan, syempre. Yes, at hindi lang yun, partner, gaya na sinabi ko nung tayo nag-uusap, bigyan natin ng mga kababayan natin ng good news. Kumbaga para ma-refresh naman yung ating mga kababayan na hindi na lang puro problema ng bansa na sinusolusyonan ng ating Pangulo. Kundi eto na yung solusyon, eto na yung nagawa ng ating Pangulo na tatatak at magiging legasiya balang araw. Tama. Yan ang kagandahan kay BBM Makikita mo talaga pro-life siya Yan ang kagandahan. Mahal niya ang mga buhay ng bawat Pilipino. Oops! Yun lang. Ops, malapit na naman tayo magpaalala. Mamaya, pagbalik po natin, no, ay pag-uusapan naman natin ang Emancipation Act kung saan ito ay Good news na nagpapalala. naman. Good news na naman. Puro good news tayo. Sa Good news mga- na naman, puro good news tayo. Yes, magsasakang Pilipino. At magbabalik po kami mamaya patapos ng mga ilang paalala. Alright, napakagandang balita. Hindi ko pa alam yung clap button kaya tayo mismo Grabe magka-clap. yun. Grabe yun, partner, no? Napakagandang balita yan. Oo, kalahin mo, nasa 10 bilyon na utang ng ating mga magsasakang Pilipino, di ba? Binura. Binura. Yun yung salitang ginamit. Binura ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Halos 200,000 na Ano beneficiaries. Beneficiaries. Yes. Sa 230,000 na titulo. Yes. Grabe, ano, partner? Aba, partner, alam mo ba, na 3 dekada nilang inantay yan. Yes. At sa pagkakatanda ko, anong panahon ng ating former President, Ferdinand Edwin Marcos Sr., ay inumpisahan ito. Subalit hindi lang napagpatuloy. At ngayon nga, dahil sa Emancipation Act, no, ay itinuloy ang legasiya nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Imagine mo, partner, 30 years na inantay ng mga magsasaka natin. Sintanda ko, partner. Oo. At alam mo to, partner, itong Emancipation Act na to, isa itong recipe, kumbaga sa ulam, ano? Ano paborito mong ulam? Adobo. Ikaw, Nyolo, ano paborito mong ulam? Okay. Ako kasi, kare-kare, partner. Uy, sir, Kumbaga, gutom na ako. Kaya pala tahimik si partner niyo, Olo. kumbaga, etong ulam na ito na ibibigay natin sa ating mga kababayan, no? Kailangan ng isang recipe. At isa na Yes. itong Emancipation Act na ito. Bakit ko nasabi, partner, no? Dahil alam naman natin na pangarap ng Pangulo na mabigyan tayo ng murang bigas. At hindi naman pwedeng sa isang iglap lang, makukuha natin yon. So, kailangan natin, para magkaroon ng murang bigas, kailangan natin ng sakahan. Yung sakahan na to, kung ito ay hindi pag-aari ng mga magsasaka, ay dadagdag pa ito doon sa presyo ng ibebenta nila na pananim. 'Di ba? Tapos may binabayaran pa silang utang. Ngayon, binayaran na ng Pangulo. So, napakagandang napakagandang example na to na isa doon sa recipe
na gustong ibigay sa atin ng Pangulo ng masarap na ulam ay kanya nang nalagdaan. Kasi kasama yan, partner eh. Kumbaga sa isang big scenario, hindi lang tayo pupokus doon sa murang bigas. Kailangan natin ng lupahing sakahan. Dahil marami na mga farmers ngayon ang nagpapalit na ng businesses, ng kinabubuhay. Kasi ayaw na nila magsaka. Pero ngayon, binigyan na sila ng mga lupahing sakahan. Kailangan ng mga irigasyon. Kamakailan lang, partner, nagpagawa ang Pangulo, no? Nagpagawa sa Iloilo ng isang malaking dam doon. So kasama yan, parte yan, national irrigation, yung lupang sakahin, pati na yung mga abono, pagbibigay ng mga abono sa magsasaka. So yan po, unti-kunti po ay ginagawa ng ating Pangulo yan. At kagandahan dyan, ito, nabigay na. At maraming kababayan, daang libo ang nagpapasalamat dito. Partner, alam mo ba, kahit ako hindi nakatanggap ng lupa, ako'y masaya. Sapagkat hindi lang naman sila ang makikinabang doon, kundi ang kapakinabangan nito ay para sa sambayan ng Pilipino. And partner Yolo, ano masasabi mo dun? Alam nyo, maganda yung sinabi ni partner Melan, no? Nung mga panahon po kasi ng ating Pangulong Senior Marcos, maayos pa ang ating mag-asasaka. Halos nakakapagpadala pa nga tayo ng mga bigas natin sa ibang bansa. Kaso po, tumindi po ang hirap ng buhay at ang ibang mga magsasaka po natin ay halos na isanla ang mga lupa, na conformation, na collateral ang mga lupa. So, nahihirapan na po. Ang ibang magsasaka natin ay imbis na magsaka ay yung iba nagsibenta ng lupa, sumabay sa modernong pamumuhay katulad ng ginawang condominium ang mga saka nila dahil yun nga wala na silang hihintayin, may pera na, pero malaki po ang naging epekto nito sa ating ekonomiya. Tandaan po natin, wala pong magpapakain sa Pilipino kundi tayo mga Pilipino. Ngayon kung wala pong magsasaka sa atin na isang core na mga tao, mga core people, kasi mga core people ang tawag natin dyan kasi nga isa sila sa magpapatakbo ng ekonomiya natin sa pamamagitan ng paggawa at pagtatanim ng ating mga bigas at dyan nga tayo kinilala. Ngayon po, sa ginawa po ng ating presidente, hindi man po natin, inaamin po natin, hindi po natin mararamdaman to ngayon. Ang ginagawa po ng ating presidente, pinagpupunlaan na po tayo na ngayon kung paano umusbong uli po ang agrikultura ng ating bansa. Hindi man natin maramdaman to, pero ang mga magsasaka po, tandaan po natin, binura ang utang. Ang mga titulo, binigay ang titulo. Anong ibig sabihin po nito? Malaya na po makapagtanim ang ating mga magsasaka. Malaya na po silang mag-aani. Malaya na po sila sa kanilang lupain. Napakaganda po nito. At pag nagsabay-sabay po ito sa mga binigyan ng mga Pangulo, gaano po yayabong ang ating agrikultura? Gaano po giginawa ang ating buong bansa? Magiging domino effect po sa atin ito. Pati po siguro, sana naman po mangyari uli, makapag-export tayo uli sa mga iba't ibang bansa. Dahil totoo naman po, kaya nga po tayo dito may mga rice terraces, kilala tayo sa magsasaka, pagsasaka. Yan po ang kinagisnan ng ating kultura. Kinagisnang kultura po natin ang pagsasaka. Hindi po natin mabubura yan. Ngayon po, meron tayong napakawasto at napakatinong Pangulo na tumutulong po sa atin dahil makamahirap, iniingatan niya ang kultura na ito nga ang pagsasaka. Diyayabong po ang pagsasaka natin. Mag-antay lang po kayo at yung mga minimiti nating kasaganahan dito sa ating agrikultura ay unti-unti nang makakamit. Kasi po, hindi naman po natin kasi maaalis sa ating sarili na kapag may utang po tayo, ang ating sakahan po ay nakasanla, tatamarin ka po. Tatamarin ka. Imbis na kikitain mo, pinagod ng ilan mo ng buwan, nakabadya pa yung bagyo, tatamarin ka na. Ang daming functions to consider pag magsasaka. Ngayon, ang iisipin na lang po ng mga magsasaka natin ay bagyo. Nandiyan na rin po ang mga, tama si Paring Milanole, yung irrigation, patubig, nandiyan na ang gobyerno. Magsasaka na lang po ang ating magsasaka, kanila na ang titulo, wala silang utang. Ewan ko lang po kung hindi pa lumago ang ating agrikultura. In the long run, partner, tama, no? May nabanggit siya kanina. Hindi man natin maramdaman ngayon, pero ito ang makikinabang
yung the next generation. Kasi andyan na yung lupa tatamnan na lang, sasakahan na lang, lalagyan na lang ng irrigations, bibigyan na lang ng puhunan. Yes, and ang pinag-usapan nga natin ay bigas, no, kanin. Tapos sinabi mo itong emancipation ng ulam. Yan, bago tayo mag-break ha, kasi may nalalabi pa akong konting minuto. Ito ibibigay ko sa inyo ang dessert. Yan. Bigyan mo dessert. Actually wala to sa Baka pang medya yan, ha? Oo, wala to- Medyabetis. Medyabetis. Wala to sa natin, sa pinag-uusapan natin ngayon, pero isisingit ko lang. Sige. Ang pop ng Pangulo, no? Ang pop. Yan, ang Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks and their families. Okay, partner. Oo, nabalitaan ko yan. Oo. Nasingit mo yun. Oo, syempre naman. Ilang beses na akong pumunta dyan eh. Kumbaga, meron na, inabsuelto na, pinalaya na ng ating Pangulo, no? Sa utang ang ating mga magsasaka. Ayan na ang sakahan. 'Di ba? Pero syempre ang kanilang maaasahang mga kalabaw, yan ay talagang pambansang hayop ng Pilipinas, pero alam naman natin na napapagod 'yan, 'di ba? Tumatanda rin 'yan. So, ang binigay ng Pangulo, Oo, ano? ang binigay ng Pangulo hindi basta-basta mga ayuda, no? Ano? Kundi mga traktora. Oo. Tora. Milyones ang Binhi. halaga. Oo, Binhi. tsaka mga binhi, fertilizers, At puhunan. kompleto na. Yes. Pati puhunan. no? Pati Grabe. puhunan. Ano, complete pala, no? Complete meal. Complete From package, rice pare. Oo. to Rice bayan, to ulam, and bayan. then may Oh. dessert. May dessert. Grabe, good news na Ay, good ano? news to. Good news yan. Ewan ko ba Stephen, naman? Milan, may kilala rin ako pambansang hayop Ay, wag na secret. Sige, go. So, ayun na nga. So, kompleto sa regados, Kompleto sa partner, no? Ricardo's partner Milan and partner Niolo, no? Kaya itong pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kung talagang susuriin nyo lang mabuti, or kahit nyo naman suriin talaga, manood lang po kayo ng mga balita, tumutok po kayo sa Radyo Pilipinas, sa sa vloggers ng Bagong Pilipinas, basahin nyo po ang mga naisusulat na ilalathala sa Presidential Communications Office page, official page. Ang dami po kasing sources ng good news. Tsaka ano mo, Stephen kaya talaga nilagay tayo dito, tayong tatlong pogi dito, kasi para i-share natin talaga ang mga kaganapan na Parang ginagawa dalawa lang ng naman. ating mahal na presidente. Kasi napakaganda naman po. Okay. Ito, wala to, off the record to. Nakita mo yung bagong MRT? Nagulat ang mga tao. Oo, Kala gulat. nila nasa abroad sila. Oh, Yung yan. terminal. Ayan, Kala nila nasa ipag-usapan abroad pa sila. natin mamaya yung good news na yun, no? Putulin lang kita, partner Nyolo, kasi magbabalik tayo matapos ang ilang mga paalala. Thank you. Ayan, time check. 8:19 na po ng gabi at maraming salamat po na nakatutok pa rin po kayo dito sa amin sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. Ayan mga partner, no? Dumako na tayo sa dulo ng ating usapan, ating programa. At natutuwa ako na puro mga good news ang ating pinag-usapan ngayon, no? Pero syempre, bago natin tapusin ang programa na ito, ay pag-usapan din natin na kahit pa paano, ilalatig natin itong mga marami pang good news habang tumatagal pa ang ating pagstay dito. Pero nais ko lang sanang bigyan ng pansin kung bakit itong mga napakaraming ginagawa ng ating mahal na Pangulo ay hindi po napapansin ng ating mga taong bayan. Kasi po, para sa kaalaman po natin at marami po sa ating mga Pilipino, may ugali po tayo na we focus on the negatives. Totoo po yan, we focus on the negatives. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Ang inyong kapitbahay, hindi nyo alam na ang kanyang anak ay mataas ang grades. Tama? Tama, Hindi nyo partner. alam na nag-aaral na mabuti yan. Pero kung sakaling na jauntisan, alam nyo. Jauntis. O na jauntis ng na-disgrasya. boyfriend, na disgrasya. Oo. Alam nyo, ibig sabihin, talaga mas may radar ang maraming Pilipino. In short, Marites. Marites sa mga hindi magandang balita. Kaya dapat yan ang ating baguhin. Baguhin na yan. Maging tayo ay mga bagong Pilipino upang makamtan natin ang bagong Pilipinas. Actually, partner, no, bilang content creator, influencer, ranas naman natin yan na ang mga Pilipino mahilig sa drama, mahilig sa comedy, mahilig sa katatawanan. So, yan talaga yung mabilis magbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Subalit, bilang isang Pilipino, mahalin natin yung bayan natin. Huwag nating punuin ng negativity, no? Kumbaga, sa dami ng nagagawa ng ating gobyerno, ng ating pangulo, ito lang, dalawa pa lang yung ating dinidiscuss, ay nakakapagpasaya na ng damdamin ng ating mga kababayan. What more kung araw-araw ito yung ibabalita natin, no, sa ating mga kababayan, no?
suportahan po natin yung mga totoong balita, yung mga balitang makakatulong sa ating bayan. Hindi yung puro na lang paninira, puro pare-pareho tayong Pilipino. At hindi tayo sumasaklaw sa karapatan ng pagpili, lalong-lalo na pagdating sa politika. Lahat tayo ay may kalayaan na tinatawag. Subalit, iwasan po natin. Hindi masama ang pumuna, maging kritiko. Pero kahit papano, mas maganda napipid natin yung mga kababayan natin itong magandang balita. 'Di ba? Kasi nakakaalis ng stress sa buhay. Totoo yan na partner Milan, partner Stephen ha. Ika nga ni Stephen, kumbaga sa isang kokomban yun, di ba? Kokomban, lagyan mo na ng Coco Jam. Matuluan ng tinta, mapapansin nila yung tinta eh. Hindi nila mapapansin yung pinakaputi na nakapalibot doon. Sana baguhin na natin yung mindset natin na lagi nating isipin yung mga bagay na nagdudulot ng kabutihan sa atin. At sana iwasan na rin natin yung mga bagay na paninira natin na kahit alam natin hindi totoo, ay ginagawa pa rin natin ito para lang makasira sa isang tao, 'di ba? Alam mo, ang ganda ng sinabi yung dalawa eh. Kasi alam mo, lagi kong tinitingnan talaga yung Pangulo eh. Alam mo yung lahat ng ginagawa niya, lahat ng pagkilos niya, nakapokus talaga siya sa trabaho eh. Trabaho. Ang daming, sorry po ang dami nang umatake sa Pangulo, pero nakita niyo naman po, yung mga proyekto ay nakakagulat. Meron po tayong digitalization ng government, meron po tayong Centenarian Act, meron po tayong sa mga magsasaka binayaran ng utang. Yan palang mga balita na yan, magugulat ka na eh. Bibira po ng mga isang government official ang gagawa ng ganyan. At bukod sa lahat, minamahal niya ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya sa ating mga kababayan, lagi po natin isipin ang ikabubuti po ng ating bansa at ikabubuti po ng kapwa natin Pilipino. Magtulungan po tayo para makuha po natin ang pinimiti nating ang bagong Pilipinas, maging ang bagong Pilipino tayo mga ka-ABP. Na ang galing no. Okay ba? Yan, okay na okay yung sinabi ni partner nyo. Naiyak ako. Naiyak ka? Naiyak ako. Naluha ako kahit nga paano. Naiyak ka po. Salamat. Ako, gusto kong umiyak kasi uuwi na naman tayo mamaya na medyo gabi. Pero partner, wag mo namang kakalimutan. Batiin yung ating secretary Ay, oo ng naman, PCO. syempre. At binabati nga po namin ang napaka-galing na ating secretary, no? Secretary J. Ruiz. At ang kanyang controversial at ang aking bagong crush na si Yusek Claire Castro. Grabe, no? Hindi kasi Yes, dating crush ko, 'di ba, na may salamin si Mayor Alice Go, 'di ba? Ngayon ang crush na ni Stephen Lee, tatandaan nyo, si Yusek Claire Castro. Pero siyempre, sama na natin na napakabait na Yusek, Miss Emerald. No? Yes. At di mo dinagdag na napakaganda. Napakaganda, siyempre. Naiya ka pa eh. Emerald Ridao, Naiya no? ka pa kasi nakatutok ang iyong... Magandang gabi po sa inyo. Nakatutok ang iyong... Yun. Alam nyo, mahina kayo sumipsip eh. Binabati ko po yung nasa, technical department. Salamat po. Oo naman. Salamat tayo. Talagang Ang Sa papasalamat Zoom. kami. Technical Kahit paano, department, ito I love kasi, you all. Alam mo, Yan. mga Mahina kayo kapatid, mga sumipsip eh. kapartner, kakaibang experience to, no? Na parang nabibigyan tayo ng chance na at tayo mga vloggers from the social media na pupunta rito sa mainstream at naibibigay natin yung ating kahit pa paano contribution or talent at natututo tayo Yes. to be Totoo. professional, natututo tayo makapagbalita ng tama. Yan ang importante. Huwag po nating pakiusap po sa lahat ng ating mga kababayan. Huwag po natin suportahan ang pagpapalaganap ng misinformation kasi hindi lang po ito makakaapekto sa ating mga sarili, kundi po pati sa mga anak natin, sa buong bansa at sa buong mundo. So, iwasan po natin, panawagan tama po ka sa dyan, ating Milan. mga kababayan. Alam mo, Milan, nagpapasalamat nga ako eh. Kasi, ako sa ating tatlo, nagpapasalamat ako dahil pinagkatiwalaan tayo na maging instrumento na mag-deliver ng tamang balita, mag-deliver ng totoong balita, at mag-deliver ng totoong proyekto ng mga gobyerno. 'Di ba? Nagkaroon tayo talaga ng itong Radyo Pilipinas, nagkaroon tayo talaga ng disiplina at tamang
aksyon sa bawat ginagawa natin. Kaya ang laking tulong po nito. At sa mga kababayan natin, pakiusap po, huwag niyo po kaming iwanan, pagtulungan po natin ito na makamit natin ang totoong pagbabago dito sa ating bansa. Lugmok po tayo, oo, nandito na tayo, pero huwag na tayong magpakalugmok pa. Bumangon tayong sama-sama. Wala naman tayo, hindi naman po tayo aahon ng by sekta-sekta. Kailangan po sama-sama po tayo. Ang salitang binitawan po noon ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi po babangon akong muli, babangon kang muli, babangon kayong muli, kundi babangon tayong muli. Ibig sabihin, tayong lahat yun. Kung talagang tayo lamang ay magtutulungan, iiwasan ang mga awayan, ang pag-imbento ng mga maling balita na nakakapagbigay ng hindi magandang impluensya sa ating sambayanan, no? At yun nga, ako ay nagpapasalamat talaga sa technical team natin na walang sawang sumusuporta sa atin at susuportahan pa tayo hanggang 2028. I love you, technical team! I love you, technical team! O yan sinabi Kahit ko na paano, alam mo 2028. kasi partner, no? Nung bata pa tayo, napapanood lang natin to sa TV, Oo. di ba? Samantala ngayon, tayo kahit papaano ay napapanood sa mga programa. Oo. Iniidolo natin talaga itong mga batikang reporter at newscaster. So ganun po namin pinapahalagahan yung mga pagkakataon na ito na kami ay nabibigyan ng chance. Tama. Kasi at the end of the day, kami po ay hindi talaga mga eksperto pagdating sa pagbabalita, pero dahil sa tulong ng Radyo Pilipinas, sa tulong ng aming mga pagsuportang buong buo, buong puso, buong isip, kaya nire-research talaga namin ang mga balitang tama, kaya nadideliver namin yung very close to yung kung paano man yung mga balita talaga no sa mainstream, dahil tayo po ay mainstream na, napapanood na po tayo sa TV, napapakinggan na po tayo sa radyo and sa mga iba't ibang social media platforms. Kaya sa ating mga kababayan, iiwan po namin sa inyo ang isang gabi na sana na naman ay hindi na naman kayo magbabasa ng mga fake news. Hanapin nyo yung mga totoong balita, totoong sources of news. Hindi pa po tayo or malayo pa po tayo sa talagang ideal na nation, pero sa tulong po ng ating mahal na Pangulo, sa tulong po nating lahat, kung tayo po ay magtutulungan, hindi magsisiraan, ay makakamit po natin na tayong mga bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas. Muli, ako si Stephen Lee on TikTok. Siyempre, vloggers ng bayan, ako naman po ang inyong ka-ABP. Yes. Ang bagong Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. Ayan, ako rin po si Nyolo. Shoutout po, BMB family. I love you. And mga kalibag, mga karayuma, tandaan po natin, kung hindi tayo magbabago, kailan pa? Kailangan simulan na natin ngayon at para makamit natin ang bagong Pilipinas, tayong mga bagong Pilipino. Salamat po. Yes, maraming salamat po at hanggang sa muli, mga ka-ABP, ang bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas at ang boses ng Pangulo. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay